Good day guys, ngayon ay nandito na tayo sa Diplomat Hotel. Ang pinakasikat na hotel dito sa Pilipinas. Ito. So karamihan naman sa atin alam ang istorya ng hotel na to. At ngayon guys, ay first time nga ng papa nyo na makasilip dito o makapunta rito sa Diplomat Hotel. Dati sa KMJS ko lang to napapanood, ngayon ay nakikita na natin. So guys, sobrang napaka-historical nga daw ng place na to dahil napakaraming kaganapan ang nangyari dito. Ayan, tara mag-video tayo. Good day guys, ito na ang ating second day dito sa Baguio City pa rin. Siyempre at nandito pa rin tayo sa apartment na tinutuluyan natin kasama ng mga titas of Manila. At ngayong 12 PM nga ay magche-check out na tayo rito. At tinatapos na lang namin yung oras. At nakakalungkot na walang kami ng tubig dahil naubusan na pala yung tangke namin dito. Sasabihin pa lang namin doon sa owner ng building na wala lang magamit na tubig yung mga kasama namin sa baba. Buti na nga lang, nakaligo na agad yung papa nyo. Kaya medyo fresh na tayo for today's video. So ngayon guys, mamaya after namin dito ay pupunta pa kami sa mga sa mga tourist spots na hindi namin napupunta dahil hindi naman talaga namin nalibot kahapon dahil sobrang pagod na rin. Pero nakarami-rami na rin naman kami. So ngayon guys, susulitin namin dahil pagka-check out namin dito ay diretso na rin kami pa Maynila. Pag nadaanan na namin yung iba pa namin pupuntahan. Pupunta pa kami ng Strawberry Farm tsaka ng Diplomat Hotel. Ayan. So ngayon guys, tara samahan nyo pa kami sa aming paglalakbay for today's video. So guys, so ngayon guys ay nakasakay na kami dito sa van at paalis na nga mga person with disability. Charing. Ayan guys, ang ating mga titas of Manila. At ready na kaming gumala-gala pa. At susulitin na nga namin tong last day namin. Dahil after nga nito ay dediretso na kami pa Maynila ulit. At back to reality na balik na sa trabaho, sa pagbubuhat at sa init ng Maynila. So ngayon guys, tara, samahan nyo pa kaming maglibot-libot. Hi! Ayan guys, merong ditong badge ng Guinness Book of Record. At andito na tayo sa mansion ni Cookie, ang Diplomat Hotel. Ayan. Cookie, dito ka ba nabuo sa Diplomat Hotel? Diyan ako nakatira. Good day guys, ngayon ay nandito na tayo sa Diplomat Hotel. Ang pinakasikat na hotel dito sa Pilipinas. Ito. So karamihan naman sa atin alam ang istorya ng hotel na to. At ngayon guys, ay first time nga ng papa nyo na makasilip dito o makapunta rito sa Diplomat Hotel. Dati sa KMJS ko lang to napapanood, ngayon ay nakikita na natin. So guys, sobrang napaka-historical nga daw ng place na to dahil napakaraming kaganapan ang nangyari dito. Ayan, tara mag-video tayo. Ayan, parang may mga naka-stack na lumang gamit dito. Ayan. Kaya hindi na rin masyadong mapansin. Ayan. So guys, first impression dito sa hotel, talagang ma-amaze ka. Kasi talagang maganda naman talaga. Lalo siguro kung makikita natin to nung mga bago-bago pa. So ngayon pero ang sarap sa pakiramdam na nakarating na natin to. Medyo ang creepy lang talaga ng very light. Ayan, sayang hindi na raw pwedeng pumasok sa loob. Para sa safety rin ng mga turista na pumupunta rito dahil medyo hindi na raw goods yung yung pundasyon ng building. Ayan. Kaya tamang video na lang tayo rito. Ayan guys, si Ate D, ang Diwata Pares Overdose. Wow! Paganda. Ako naman. At si Cookie ang di ba kayo nalululat eh? May sasalo naman pala. Akala ko diretso ka na doon sa Manila. Ayan si Ate Jen, ang pinaka-bagets natin dito. Hindi naman mag-off shoulder yan eh. Hindi kaya ni Cookie yan. Ayan guys, kanya-kanya kami rito ng pictorial. Ito ang magnanay, Sir Mark, at si Ate Shen. Ayan, si Ate M.
Ayan, at ang ating kayamin na si Kay Villanueva ay palakad-lakad na. Ayan. Guys, tara samahan niyo ako. Ikot-ikot pa tayo ng very very light dito. Ito lang yung kaya natin makuha ng video sa loob ng Diplomat Club dahil sinara na nila. So guys, ito yung lobby ng Diplomat Hotel. Kita natin sobrang lawak na. Sad to say, bawal na raw pumasok dito. Kaya hanggang dito na lang tayo sa may pintuan. Tsaka may imagine nyo talaga yung history nito. Parang may isip yung ano bang mga naganap dito dati. Medyo creepy lang ng very very light. Ayan. So ngayon guys, tara samahan nyo kami at mag-iikot-ikot muna kami rito. Sayang lang, hindi talaga natin pwedeng pasukin. Ay, wait lang. May spots dito na pwede tayo mag-video. Ang creepy. Guys, ito yung likod ng building. Grabe. Pag nakita niyo yung tiles doon, anong taon ba tinayo tong building? 1915. Almost 100 years na siya guys. 1915 siya tinayo. Mga hindi pa tayo naiisip. At hindi pa, kahit mga magulang natin hindi pa pinapanganak ng mga panahon na yun. Ayan guys, nag-picture ang ating mga titas of Manila at ang ating model na si Ate Jem. Wala na, inayos na nila eh. Wala na oh. Guys, Higaan na kama tapos may mga dugo-dugo. talaga? Dugo-dugong mga kurot na puti. Talaga nakakatakot. Pag sinilid mo mabuti, inano mo, ikilabutan ka. Grabe guys. Wala na. Wala na. Parang Nilinis na nila yan. Oo. Tinambakan na nila ng Ng decoration. Oo. Yun guys. Siguro to nung bagong tayo to nung 1915, sobrang ganda talaga nito, no? Kita mo naman, di ba? Oo. Napakaganda ng structure niya. Ayoko na. Tsaka yung pwesto niya, no? Dito talaga nila naisip sa Baguio ilagay. Kasi nga napakaganda ng weather dito. Ayan guys. Ganda niya. Tapos guys, nandito pala yung tayo pala yung may hawak ng record sa Guinness Book of Record na may pinakamalaking 10 commandments na ayun, ang tawag yan, nakalimutan ko. Check natin. Ayan guys. Eto, nandito yung ating 10 commandments. At Pilipinas nga yung nakasungkit ng record niya. Ayan guys, so sobrang laki ng na to. Ano ba tawag sa ganyan? Kalimutan ko. Comment down below nga guys kung anong tawag sa Plaki ba yan? Plaki ba yan ng 10 commandments? Ayan, hindi ko alam eh. Okay na po. Ayan, si Ate M nagpa-feature siya sa akin. Next destination natin to Jem. Strawberry farm. Ayan. Bibili ka ba cookie ng strawberry? 5 kilo ang bibilihin yan. Bakit? Strawberry? Gagawin mo doon, balik ka na. Di ba lang na strawberry? Ayan guys, pupunta kami ngayon ng strawberry farm. Malayo-layo ba yun dito sa Sir Mark? Ha? Mabilis lang. 10 minutes. So ngayon guys, papunta tayo sa Igorot Stone Kingdom naman. Ito naman din yung isang tourist spots na pinupuntahan din ng mga turista rito. At susubukan nga natin sumilip kung ano bang meron dun sa kingdom na yun. Baka makita ko na si Dad. Charing. Hala ka! Maangas ng pusa rito, oh. Ang taba. Hindi ganyan yung mga pusa sa Malabon. Guys, ito yung entrance fee sa Igorot Stone Kingdom. Sa adults, 130. Sa kids, 100. Sa senior PWD is 100 pesos din.
Tapos magbabayad ka na, mapapagod ka pa. Dahil kailangan mong umakyat ng mataas. Ayan. Tara na. Dapat pala binabala tayo rito kanina eh. Asan si ano? Kaya tayo. Ayan. Guys, may mga bilihan din dito na souvenir. At saka pasalubong. Nandaan ka lang? Sandaan lang. Ay, sus. Ito guys yung ticket. For only 130 pesos ay maakit na natin ng Kingdom, Stone Kingdom. Ha? Ayaw nyo umakyat? Yan lang kayo? Ha? Mababa lang? May elevator dito? Sabihan mo nga, Sir Mark. Ilagay po yung ticket. Ay. Ayan guys, bakit na tayo rito? Ah, maganda siya oh. Ayan guys. Ah, may mga nagpapaarkila rin pala rito ng mga costume. Ayan guys, may aso rin dito. Ang dami palang aso rito na St. Bernard. Ayan, ang ganda rin itong mga statue dito. Pwede kayo magpa-picture dito, Madam Sir, ha? Wala pong bayad. Dapat lang ang cellphone for family picture, group picture, papa. Ayan guys, ayan. Medyo mainit pala dito. Ah. Ayan guys, nag-create pa rin sila ng mga ibang spots dito. Nagdadagdag sila ng mano-mano pala yung paggawa ng ganito, no? Talagang mano-mano lang pinapatong yung mga bato. Ayan, yan napakaganda rin talaga. May mga souvenir din dito. So ngayon guys, try natin akyatin itong kanila ang Stone Kingdom na napakataas pa, nakakalula din parati. Kaya kailangan medyo maingat ka rin sa paghakbang mo rito. Kundi pupulutin ka sa Manila. So medyo ingat lang tayo habang nag-video. Kaya guys, ang sarap sanang akyatin na sa pinakataas kasi lang hinihingal na ako. Kukulangan na yata ako sa cardio. Ayun sa baba. Mga groups. Sila. Ganda oh. So ngayon guys, ito yung tinatawag na Golden Bridge dito. Ito yung dugungan ng dalawang kingdom. Kingdom na patong-patong sa yung kingdom na ties. One word. Huwag na daw tayo pumunta sa Dragon Kingdom ba yun? Kasi bato-bato lang din naman daw yun. Tsaka hindi pa raw tapos, inayos pa. Mag-strawberry farm na tayo. Yes. Yan. Yes, after that. At kakain na tayo. Saan yung, Meron pa ba tayong pupuntahan sir after ng strawberry farm? Yung mga kulay-kulay. Tayo pwede kumain sa park. Wala bang picnic group dito? Tagaytay lang. Hala, tara sa Tagaytay. Ayan guys, yung nagtitrending ng mga bahay dito yung pare-parehas ng kulay ng pintura. Ayan yun. Ayan pa. Kaso lang baka hindi na kami makalabas kasi gumagawa yung kalsada. Nagawa ka sa data. Traffic pa. Diyan kulay si si Tangkol no. Oo, diyan Tumalon-talon. Oo, di ba? So ngayon guys, ay nandito na tayo sa Bell Church. Ito na rin isa sa mga tourist attraction dito sa Baguio. Para siyang Chinese temple. Siyempre kasama pa rin natin ang mga persons na ating mga
Mga titas of Manila. Tara na. Si Cookie nandoon. Nahihilo, nakadami siya ng strawberry. Kahit wala siyang binili. Sumama yung pakiramdam kasi ang dami niya palang nabili doon kanina sa may strawberry farm. Ang daming pasalubong. Ang nangyari, wala na siyang wala silang pang-budget. Sumama yung pakiramdam. Ganun talaga pag wala ng pera, nakakasama ng pakiramdam. Doon daw sa taas, sa left side. Guys, ito yung bell church dito. Ito yung taas niya. Maganda rin naman siya. Medyo konti lang yung tao nandito ngayon. Kasi baka konti ang Chinese na turista. Charing. Ayan. Ganda rin naman. Pag sa Baguio, puro pataas. Ayan, meron pa rito yan. Ayan. Guys, ang daming tilapia dito, oh. Sarap pag pirito. Dre! Ayan si Ken. Maraming rito, maraming ulam. Ito, tilapia. Oh, sarap. Guys, ang daming pang ulam dito. Pwedeng ginataan, pwedeng pirito. Yan, sarap. Ayan guys, taas pa. Napapagod na akong mag-aakyat. Ngayon, di talaga sapat yung parang 2 days dito sa Baguio. Kailangan talaga pagpupunta dito mga 3 days o 4 days. Para hindi mo uubusin yung isang araw mo lang dito sa isang araw mo lang sa mga pasyalan kasi sobrang nakakapagod talaga. Ayan, ito yung magnanay na sobrang sweet. Ayan, pinipicturean sila. Diba? Parang hindi sila magnanay, para lang silang magkuya. So guys, wag na natin sayangin yung pagkakataon. At umakit na din tayo. Ayan guys, sobrang ang taas naman. Napapagod na ako. Ayan. Puro akyat. Ayan guys. Ayan. Ito ang maganda sa Baguio, malamig. Ang mahirap sa Baguio, panay akyat. Diyos ko. Ha! Nakakapagod. Ang taas, hindi pa nangangalahati, napapagod na ako. Grabe yung mga bahay rito sa Baguio, guys. Nasa bundok lahat. Siguro ang lalaki ng legs ng mga tao dito, kakaakyat palaog. Oh. Grabe. Okay. Ayan guys, puno na yung puno na yung storage ng cellphone ni Ate D. Kaka-selfie ni Cookie. Yung iPhone mo kasi ayaw mong gamitin. Jump shot ka pa. So ngayon guys, nandito tayo sa sikat na mga bahay dito sa Baguio. Ito dahil nag-trending sila dahil sa pare-pare sila ng kulay ng mga bahay at mga paint dito. Ayan, nakapag-picture na rin kami rito kanina. Tapos ito yung nagti-trending na tulay na medyo nakakatakot kasi umuuga pala talaga siya. Tapos pag may fears of height ka talagang hindi ka pwede rito dahil medyo mataas talaga siya. Ayan guys, at least napuntahan din natin, di ba? Lang po natin, nakakasing lang po ang